sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat po meron tayong joy sa ating puso pag tayo ay nasa piling ng Diyos. Amen po ba? So sa lahat po ng wala kanina, tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong talata ay kinuha natin sa John chapter 15 verse 9 to 17. At ang ating pong tema ay that your joy may be full. Naniniwala po ba kayo na dapat ay nasa puso natin yung kaligayahan habang tayo ay nagsiserve sa ating Panginoon? Na andyan ang Diyos para tayo ay bigyan ng katagumpayan. Sige po, tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At basahin po natin sa nakagayuan, basahin po natin ng malakas. Verse 15 hanggang chapter 15 verse 9 to 17. At salitan po tayo. He said in verse 9, I have loved you even as the Father has loved me, remain in my love. Verse When you obey me, you remain in my love. Just as I obey my Father and remain in his love. Verse 11, I have told you this, that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. I want you to love each other in the same love. Verse 13, and here is how to measure it. The greatest love is shown when people lay down their lives for their friends. Verse 15, I no longer call you servants, because a master doesn't confide in his servants. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. And verse 16. Wala na ng sound. Verse 17, last verse, sabay-sabay tayo. I command you to love each other. So tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, O Lord God. Ito ay pribileyo na binigay mo sa amin para ikaw ay papurihan, sambahin, pasalamatan sa espiritu at katotohanan. Na sa umagang ito, O Lord God, ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod to share your word. Na ikaw po, O Lord, ang karunungan mo at kaalaman, ang maibahagi ko ang iyong salita, Panginoon, ang may karunungan at kaalaman at katapangan sa oras na ito, O God. At let your word, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Ikaw po ang mapapurihan sa oras na ito at ikaw ang maparangalan at ikaw ang makita sa aming kalagitnaan sa pagbulay-bulay namin ng iyong salita. Sa iyo po ang papuri sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So lagi ko po sinasabi, pag tayo ay nakikinig na salita ng Diyos, huwag po tayong makinig sa likod, sa harapan at sa tagliran. Huwag tayo magkwentuhan. Makinig lang po tayo ng salita ng Diyos kasi once a week lang tayo na nakakapakinig ng salita ng Diyos na talagang ang Diyos po ay ating bigyan ng respeto sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Na ang Diyos po ang tunay na magbibigay sa atin ng katagumpayan. So, ang ating pong tema sa oras na ito ay that joy may be full. Kumusta po yung joy sa puso ng bawat isa? Pag tayo po ay umaten natin ganitong gawain at tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nandun po ba yung kagalakan sa puso ng bawat isa? Amen. So, in our introduction, this is before the Passover celebration in Jerusalem, wherein Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. So, ito po yung panahon na malapit nang hulihin ng ating Panginoon at magse-celebration ng Passover na nakita naman natin na ito ay totoo na talagang nangyari at nakita po natin na talagang ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta dito sa lupa para tayo ay bigyan ng kaligtasan at sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao at pagkamatay at pagkabuhay, mayroon siyang babalikan sa piling ng Diyos at sa panahon na yon tayo po ay kanyang pinagpala dahil sa kanyang ginawa para sa atin. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, doon po natin nakita o natanggap
yung pagmamahal ng Panginoon na ibinigay sa atin, yung kalayaan na nakabandage tayo doon sa bandage of sin na hindi natin alam na tayo ay pinanganak na makasalanan. But because of Jesus Christ, nawala po yun. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na muling makapanumbalik sa relasyon natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, number 2. In chapter 13, Jesus was the feet of His disciples, including Judas, who was the one who will betray Him. Nakita po natin to na bago talaga ginawa ng ating Panginoon, ipinakita pa rin niya yung pagiging mababang servant. Because the servant of the Lord, gusto ng Lord na ang servant niya ay mapagpakumbaba at may mababang puso. Na nandoon yung kaya niyang bumaba o kaya niyang yumuko sa pamamagitan ng pag-serve niya sa ating Panginoon. Even ang ating Diyos na nagkasakotang tao, na siya ay Diyos 100%, na siya ay naging tao 100%, na siya ay naging Diyos, but still, nandoon yung pagkakataon na ipinakita niya yung buhay ng isang tao at buhay ng isang Diyos. Na nakita natin na even siya ay Diyos, nagpakumbaba siya para maabot ang lahat ng kanyang dapat abutin sa mundong ito. At sa panahon nila, nandoon po yung ginawa ng ating Panginoon to demonstrate kung paano magiging mapagpakumbaba ang isang anak ng Diyos. At ito ay ipinakita sa chapter 13 ng John. Kung titingnan po natin, the book of John, ito po ang pagpapakilala kung sino si Kristo sa ating buhay. Na siya ang makapangyarihang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa. Wala pong pwedeng makapagbigay ng buhay na kung titingnan natin sa verse 14, walang ibang daan sa Espiritu at katotohanan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? And then, in chapter 14, Jesus declared that there are many rooms in my Father's Father's home, and I am going to prepare a place for you. Jesus wants to comfort His disciple as He prepared them for His departure. Alam niyo po, ang kinakausap dito ng Panginoon ay ang mga disciple niya that time bago siya hulihin at ipinamamalay niya sa mga disciple na meron siyang gagawin para sa kanila. At sila ay magpiprepare at ang Panginoon ay magpiprepare ng place para sa kanila at para sa atin ngayon sa panahon natin. Imagine kung gaano kalaki o kalawak ang pagmamahal ng Diyos, the very first day na nilikha niya ang tao, ipiniprepare ng Diyos ang pangangailangan ng tao sa mundong ito. Ganon tayo kamahal ng Diyos. And then, after na ang Panginoon ay nagsakatuwang tao at ginawa niya ang lahat ng bagay, ipinakita rin niya dito at alam din niya na sa bawat isa nasa bahay ng kanyang ama, ang lahat ng kanyang mga nilikha at lahat ng naniwala at sumunod at tumanggap sa kanya ay mayroong bahay sa kaharian ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Na kung babasahin niyo po sa John chapter 14, makikita niyo po doon na umalis ang ating Panginoon at ipinirepara ang room para sa mga mananampalataya. Kasama ba tayo doon? Amen. Kasama tayo doon, di ba? Jesus want to comfort His disciple as prepare them for His departure. Pero that time, hindi nila naiintindihan yon or hindi nila nauunawaan kasi hindi pa nangyayari. Not like this time, in our present time, alam na natin na yon ay nangyari na. At kailangan lang natin ay paniwalaan at kailangan lang natin ay magtiwala sa ating Panginoon na merong Diyos, na merong Kristo o Jesus Christ na nagbigay ng buhay para sa atin, na merong nagpiripara ng tahanan para sa atin sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Masarap yung nagpipiripara para sa iyo, di ba? Ang mga magulang, bago pa ipinanganak ang kanilang mga anak, di ba piniprepara nila yung pangailangan ng kanilang mga anak? Ganon din ang Diyos. Bago tayo ay nilikha ng Diyos, in Genesis chapter 1, ipinakita rin niya yung pangangailangan ng tao ay ibinigay niya at ipinamahala niya ang lahat ng bagay sa kanyang mga nilikha. Grabe, no? Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Diyos
na nandun yung pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin na kapamahalaan ng sanlibutan o ng tao na kanyang nilikha, ang kanyang nilikha dito sa mundong ito para sa pangangailangan natin sa araw-araw. Di ba? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sabihin mo nga po sa sarili mo, mahal na mahal pala ako ni Lord. That He created me from here to eternity. Kasi perfect ang pagkalikha ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. From here to eternity, ang plano ng Diyos. Hindi pinalano ng Diyos na tayo ay mapapawalay sa kanyang piling. Kaya alam ng Diyos na ang tao ay mahina at marupok. Hindi pa man tayo nagkakasala, gumawa na siya ng solusyon para sa kanyang mga anak. Amen po ba? Laging nakaprepara. Ganon din ang mga magulang, nagpiprepara sa kanilang mga anak sa buhay na kanilang pag-aaral hanggang sila ay makatapos. Ipiniprepara nila yon. So, ganon kabuti ang ating Panginoon na ipinapakita niya ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. 3 puntos po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Una, in verse 9 to 10, Jesus exhort us to remain in His love. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi dito at nagturo dito na dapat mananatili sa pagmamahal ang bawat Kristiyano sa ating Panginoon. Ang tanong, kumusta po ang ating pagmamahal sa Diyos? Okay pa po ba? Matatag pa po ba? Yung bang andun pa ba yung joy sa pagmamahal natin sa Panginoon? Pangalawa, in verse 12 to 15, ito yung command ng ating Panginoon. Jesus command us to love one another. Kumusta po ang pagmamahal mo sa katabi mo? Kumusta po ang pagmamahal mo sa kaibigan mo, sa kapatid mo sa Panginoon? At kumusta po ang pagmamahal mo sa pamilya na meron ka? Diba? Sabi nga, kailangan nandoon yung pagmamahal sa bawat isa. In verse 16 to 17, ito yung maganda. May promise ang Panginoon to those who remain in love and to those who love one another. Meron siyang promise. Ang sabi ng Panginoon, Jesus promised us to give whatever we ask in His name. If we remain in His love and if we love one another. Amen ba? Talakpakan nga natin ang Diyos na kailangan talaga makikita sa atin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos para po tamasain natin yung mga biyaya na inilaan ng Diyos. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos kasi ang pagpapala na meron tayo, nakalaan na yan. At lalo na kung tayo ay mananatili sa pagmamahal ng Diyos at pagsunod sa ating Panginoon, nandun pa yung great things na kayang ibigay ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, sa patuloy na pag-aaral natin ng salita, dapat nandun pa rin yung patuloy na lumalago ang pagmamahal mo sa Panginoon at lumalago yung pagmamahal mo sa bawat isa kasi this is His command. Kasi mahirap pong mahalin ang isang tao na hindi ka mahal. O mahirap mahalin ang isang tao na hindi ka ibig-ibig. Di ba? Minamahal mo na, sinisiraan ka pa at sinasaktan ka pa. Pero ang sabi ng Panginoon, mahalin natin ito ng buong puso. Kung mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. At before, pag nagkasala ang isang tao, yun din ang kaparusahan. Pero ngayon, pag nagkasala sa iyo ang isang tao, ano ang command ng Diyos? Di ba? Mahalin mo siya, ipag-pray mo siya na siya ay patawarin at pagpalain pa. Di ba? Doon mo makikita yung pagmamahal na meron ang ating Panginoon. At makikita natin yung katugunan ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, meron siyang pangako na anuman ang bagay na hingin niya, yun ay Kanyang ipagkakaloob. Naranasan na po ba natin na ipagkaloob sa atin yung mga hinihiling natin sa Diyos? Ang pinapasalamatan lang ba natin ay ang pagtugon ng Diyos o pinapasalamatan din ba natin yung hindi pagtugon ng Diyos sa ating mga hinihiling? Sometimes, people always nandun yung kagalakan sa puso ng Lord, salamat, sinagot mo ako. Pero sometimes, pagka hindi sinagot ng Diyos ang kanyang kahilingan, nalulungkot, nadi-discourage, nadi-depress. Pero kung titingnan natin, ang pagsagot at hindi pagsagot ng Panginoon ay mayroong magandang resulta para sa atin. That in that way, nakikita natin how God loved me so much. Di ba? Kung gaano ako kamahal ng Diyos at kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen po ba? Okay, talakayan po natin yung ating point number 1.
sa verse 9 to 11, ito po ang ginawa ng ating Panginoon. Jesus exhort us to remain in His love. Letter A. In verse 9, Jesus called His disciple to remain in His love. Ito yung pagtawag o ito yung pakikiusap ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga disciple na dinidisciple that time na kasama niya 24/7. Imagine, before ng ating Panginoon ay nagsakatawan tao ang mga disciple na kanyang tinawag, 24/7 niyang kasama. 24/7 na tinuturuan niya, but still, meron pa ring naghuda sa ating Panginoon at meron pa ring nag-deny sa ating Panginoon. At higit doon, nung sinabi sa kanila ng Panginoon na pag wala na ako, hintayin niyo ako sa Jerusalem, pero walang sumunod doon. Di ba? Mga hindi sumunod. Kaya sa kapanahon na natin ngayon, dumadaloy din yon. Pero nandun yung biyaya ng Diyos na patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Amen po ba? Kaya sabi dito, Jesus called His disciple to remain in His love. They are to live their lives in the love of Jesus. But how? It's remaining in Christ, simply appealing. So, nandoon yung pagmahal mo ang isang tao, nananatili ka, sinusunod mo yung kanyang sinasabi. At ito yung pangungusap ng ating Panginoon sa mga disciple niya that time, na sa ating panahonan ngayon, ito rin ang pangungusap ng ating Panginoon. Na tayo ay manatili sa pagmamahal ng ating Panginoon para magawa natin yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Ito yung ito yung gustong ipamalay ng Panginoon. Na kung sila ay mananatili, na mabubuhay, na may pagmamahal na galing sa Panginoon, kaya nilang tanggapin ang bawat isa. Kaya nilang pakibagayan ang bawat isa. Kaya nilang tulungan ang bawat isa. Kaya nilang patawarin ang bawat isa kung ito man ay nagkaroon ng pagkakasala sa kanila. Kasi pag wala ang pagmamahal, hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya ang pakiusap ng ating Panginoon sa kanila, manatili kayo sa pagmamahal na meron sa akin. Kasi pagka ang pagmamahal na yon ay nandun, naaalala mo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila at kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. So, simple. Ang sabi nga, ang kailangan, manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos para masunod natin ang mga bagay na inuutos ng Diyos. Imagine, alam niyo po, kahit ang ating Panginoon, kaya lang niya nagawa ang kanyang task nung siya ay nagsakatawang tao, sabi sa Book of Ephesians, yung pagmamahal sa puso niya. Yung pagmamahal sa puso niya ang kanyang pinalago ng pinalago at pagsunod sa ating Panginoon. Love and obedience ang ginawa ng ating Panginoon para ang lahat ng mga kumilala sa ating Panginoon at lahat ng mga anak ng Diyos na kanyang tinawag ay manatili sa ating Panginoon. Love. Pag wala ang pagmamahal, hindi mo kayang tanggapin ang katabi mo. Even ang iyong asawa, pag wala ang pagmamahal, hindi mo siya kayang unawain. Even ang anak mo, na pag wala ang pagmamahal, hindi mo siya kayang unawain, hindi mo siya kayang mahalin, o hindi mo siya kayang tanggapin kung ito ay gumawa ng pagkakamali sa iyo. But God really love us. Ipinakita niya ang lahat ng bagay sa ating buhay sa pamamagitan ng pagmamahal. Amen po ba? In verse 10, letter B, Jesus remained in the Father's love by keeping His Father's commandment. Ito po yung sinabi ko sa inyo na kung hindi na natili ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama, hindi niya nagawa ang kanyang task dito sa mundong ito. Hindi niya nagawa na tayo ay bigyan ng kaligtasan. Bakit? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na natili sa pagmamahal ng Ama at hindi niya na nagawa yung task na kanyang tinanggap sa ating sa Diyos Ama, hindi po tayo magkakaroon ng kalayaan sa kasalanan na meron tayo. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan na meron tayo ngayon. Bakit? Dahil wala tayong tatanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, for those who love Him, for those who believe and accept Him as their Lord and Savior, siya lang ang makakaligtas. And for those who to receive Him at nag-continue siya sa pagsunod sa ating Panginoon, He will inherit the kingdom of God. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos.
Kaya kailangan pong nagpapatuloy. And then, keeping His commandment in the same way, the disciple must remain in the love of Jesus by keeping His commandments. Kung ano ang ginawa ng ating Panginoon, yun po yung ibinibigay niya sa mga disciple na gawin para magawa din nila yung mga bagay na gagawin nila para mahalin ang tao at para abutin ang mga tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Kasi ang buhay ng ating Panginoon ay binigay niya para sa tao na napawalay sa pating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, pagkakinip nyo ang pagmamahal na meron ako at ako ay patuloy nyong minahal, kaya nyong gawin ang kaya kong gawin. Di ba? Kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon, yun ang ginagawa ng mga disciple, at kung anong ginawa ng mga disciple, yun din ang dapat nating gawin sa kapanahunan natin. Kaya nga ang gospel ay hindi nawawala kasi merong mga disciple na nag-disciple at merong mga disciple na nagmahal at na disciple na nagmahal din hanggang umabot po sa atin ngayon. Amen ba? Kung hindi tayo naabot nung na-disciple ng panahon na yon, wala tayo dito ngayon. But praise God, may nakaabot sa atin. May nagmahal sa atin. Kasi hindi po madaling habulin ang isang hindi mananampalataya at pagtiyagaan siyang alagaan at pagtiyagaan siyang ilapit sa Diyos kung wala siyang pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ang pagmamahal, kayang i-conquer ang lahat ng bagay. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon. At yun din po ang gustong gawin natin ng Panginoon. Okay. Jesus keeping His commandments, it is not that we have to obey to show our life. It is that we love the Lord and we want to show that love through our obedience to the Lord. Amen ba? Pag mahal mo, di ka naman sumusunod, wala rin bearing yung pagmamahal. Pero yung pagmamahal na may kasamang pagsunod, that is blessing or victory sa buhay ng isang tao o sa buhay ng isang pumilala at tumanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? Na dapat nakikita natin, Lord, salamat. Andun yung pagmamahal na binigay sa akin ng Lord. At salamat, binigyan mo ko nito. At salamat, binigyan mo ko ng kakayahan para ikaw ay aking sundin. Amen po ba? Kaya yung love and obedience, lagi pong magkasama yan. Hindi pwede po nating ihiwalay o susunod lang ako ng walang pagmamahal. Hindi mo po kayang pagtiyagaan ang katabi mo kung walang pagmamahal. Pagsusunod ka lang. Pero pag may pagmamahal at may kasamang pagsunod, kaya mong tanggapin yung katabi mo. Kaya mong pagtiyagaan. Kayang mabago siya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na iyong ibabahagi sa Kanya. Hindi po sa pamamagitan mo o pamamagitan ko o pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ibabahagi natin sa kanila. Amen po ba? Doon po natin makita yung kahalagahan. Letter C. Letter C, in verse 11, I have told you this so that you will be filled with joy. Sabi ng ating Panginoon, mismo ang Panginoon ang nangungusap dito sa kanyang mga disciple. Kasi sa book of John po, puro si Jesus Christ ang nangungusap dyan sa disciple. So si Jesus ang nangungusap sa panahon natin ngayon pag tayo po ay magbabasa ng book of John. Kaya kung babasahin mo po ang book of John, mas makikilala mo pa ng lubusan ng ating Panginoon kung gaano kalaki kalawak ang kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya kailangan po basa-basa rin pag may time. At pag tayo ay nagbasa, we must to pray, Lord, ipakipaunawa mo sa akin yung binabasa ko ngayon. Kasi doon natin makikita. Nito ang mga nakakaraang araw, kasi ang binabasa ko ay Book of John, nakita ko yung, sabi ko, ang ganda-ganda ng mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Na sometimes, minsan, nakakalimutan natin yung mga ginawa ng Panginoon. Pero, kung patuloy tayong magbabasa ng salita ng Diyos, makikita po natin yung kahalagahan ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, that in that way, yung return, magagawa natin yung pagmamahal at pagsunod ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Okay. Joy logically follows when disciples realize that loving Christ is the true life.
Totoo naman po ito. Pagka ang mga disciple o ang mga mananampalataya ngayon hindi na-realize yung pagmamahal sa Panginoon na meron sila, wala po tayong kayang gawin. At wala rin silang kayang gawin. Kasi bakit? Hindi na nila na-realize, hindi na nakita yung pagmamahal o pagpapakasakit ng Panginoon na ginawa ng Panginoon para sa Kanya. Na ginawa ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Amen po ba? Realization ng buhay ay napakahalaga po. Kung paano tayo nilikha ng Diyos, kung paano tayo pinatnubayan ng Diyos, kung paano tayo ginabayan ng Diyos, kung paano tayo pinoproteksyonan ng Diyos, kung paano tayo sinuplay ng Diyos sa pangailangan na meron tayo, at kung paano tayo pinapanatili ng Diyos sa Kanyang piling sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Amen po ba? Pag wala ang salita ng Diyos, hindi tayo makakaupong. At kung wala ang pagmamahal natin sa Panginoon, hindi tayo makakakonek sa ating Panginoon. Amen po ba? And then, true lasting joy that fills our lives to the maximum is found in remaining in the love of Jesus. Amen po ba? Nandun talaga yung katapatan sa puso ng bawat isa sa atin, yung tamang buhay na meron tayo bilang Kristiyano, doon natin nararamdaman yung kagalakan sa ating puso. Kaya alam niyo po, pagka ganun ang iyong realization, ano man po ang hirap ng ministry na meron ka, hindi mo mararamdaman na ikaw ay na-burden, hindi mo mararamdaman na ikaw ay napagod, nararamdaman mo yung joy sa puso mo. Lord, salamat na gamit mo ako. Lord, salamat natapos na naman yung gawain ko ngayon. That every night ng ating buhay, pag uwi natin sa bahay, after our ministry, after our, yung ginawa natin sa Panginoon, dapat po nandun yung joy, that it will lasting sa puso mo, yung pagmamahal na meron ka sa Panginoon. Kasi nagagawa mo yung lahat ng bagay. Kahit ikaw ay nahihirapan, kahit ikaw ay nababurden, kahit ikaw ay nagsasuffer, kahit ikaw ay dumaharap sa lahat ng problema o trouble, but still, yung joy ay nandun doon. Kasi bakit? Alam mo na si Lord ay magbibigay sa iyo ng victory. Amen ba? Hindi tayo ang nagbibigay ng victory. Ang nagbibigay ng victory ay ang ating Panginoon if we remain in His love. Amen po ba? Di ba sa mag-asawa, pag walang love, di ba lagi nag-aaway? Pero pagka ang love ang nangibabaw, ano man ang ginawa ng asawa niyang hindi maganda o namang hindi ginawa ng asawa niya na gustuhan o anak niya, di ba nandun pa rin yung pagmamahal? Pagmamahal, pag-unawa doon sa iyong minamahal. Ganun po ang Diyos. Hindi nagsawa ang Panginoon sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. At hindi siya nagkulang ng paalala sa kanyang mga anak. Amen ba? Always reminding us. God always reminding us kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano kanya kamahal at kung gaano niya kamahal ang sangkatauhan. Kasi ang pagkalikha sa atin ay precious sa paningin ng Panginoon, na nilikha tayo ng napakahalaga sa kanyang paningin. Kaya hindi tayo iniiwan ng Lord 24/7 para tayong nasa aquarium. Ganun tayo kamahal ng Diyos, 24/7 nakatanaw siya sa iyo. Naniniwala ka pa ba doon? Na nakatanaw si Lord sa iyo 24/7? Na araw-araw ng buhay mo nagtatagumpay ka because of Jesus Christ. Not your own ability, not your own strength, or not your own kayang gawin sa buhay mo. Pero gagaling po yun sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, pangalawang puntos po natin. Nakita po natin yung kahalagahan nung unang puntos na ating pinag-aralan. Nakita po natin na mismo ang ating Panginoon ang nag-usap at nagsabi dito sa mga disciple na manatili sila sa pagmamahal ng ating Panginoon. At pangalawa, ito yung command ng ating Panginoon sa mga disciple. At ito ang command ng ating Panginoon sa lahat ng kumilala at tumanggap sa Panginoon, even hindi pa sila kumikilala. Ito yung command ng Diyos. Na kaya ang dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos ay ibaghagi sa kanila kung sino si Kristo sa kanilang buhay, kung ano yung ating naramdaman, kung ano yung ating tinanggap at naramdaman, matatanggap din nila at mararamdaman nila at gagawin din nila yung ginawa natin na pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, Jesus command us to love one another. Ito yung command ng Panginoon na mahalin mo ang bawat isa. Sabi nila,
Mas madali na lang daw ang commandment ng Panginoon, dalawa na lang. Una, love your God with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pangalawa, love your brethren katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Nawala ba yung 8 commandments? Wala, hindi ba nawala? Hindi, di ba? Nakapaloob yun doon sa 1 and 2. Kasi sabi doon sa 1, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Wala kang ititira sa sarili mo. Kundi mahalin mo ang Diyos at ibigay mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Sundin mo ang mga bagay na inuutos sa iyo ng Panginoon because love mo si Lord. And then, doon sa pangalawa, love your brethren. Kung paano minamahal ang sarili mo. Pag mahal mo ang kapatid mo sa Panginoon, hindi mo siya aagawan, hindi mo siya pagdadamutan, hindi mo siya gagawa ng masama at anumang bagay na makakasakit sa kanya ay hindi mo gagawin. Kung hindi mo agawin ang asawa na meron siya, nakapaloob ba yun sa pagmamahal? Nawala ba yung 8 commandments? Mas bumigat doon sa pagsunod dahil sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos. Na kung di natin makikita ang pagmamahal ng Diyos, hindi po natin makikita yung kahalagahan ng commandments na ibinigay sa atin ng Diyos. The best commandment. Okay, love one another. Ito po kasi talaga minsan, ang hirap gawin, ang mahalin mo ang bawat isa, ang isang tao, lalong-lalo na kung hindi siya kaibig-ibig. Pero, ito yung gusto ng Diyos, love your enemy. Freedom to bless, not to harm. Imagine, doon ho ay kita yung bagay na kakaiba pagka si Lord ang nag-utos. Pag ang taong nag-utos, hindi iba. Pero pag si Lord ang nag-utos, kakaiba. Kasi unique ang ating Panginoon, great God siya, kaya alam niya kung ano ang makakabuti sa kanyang mga nilikha. Amen po ba? Letter A, in verse 12, I command you to love each other. Sabi ng ating Panginoon, Jesus now pictures the high standard of love that is given to His disciple, that is giving to each every one of us today. Amen ba? Ito ba binigay sa disciple lang? Sa disciples lang ba to? O pati sa atin to? Sa atin, di ba? Yung high standard na binigay ng Panginoon ay ang pagmamahal of love that is given to His disciple. Love one another as Jesus has loved them. If we love Jesus, then we will desire to express our love for one another. Kasi sa pagmamahal mo sa Panginoon, talagang i-desire mo, Lord, hindi ko siya matutunang mahalin, pero saka kaya mong ipagkaloob, kaya mong ibigay sa akin na maunawaan ko siya at mahalin ko siya. Di ba? Kasi hindi po pwedeng hindi mo i-desire sa puso mo na mahalin mo ang kapatid mo sa Panginoon because this is God's command. Pag hindi mo siya dinisire, hindi mo dinidesire yung pagmamahal mo sa Panginoon. Di ba? Lord, palaguin mo ang pagmamahal na meron ako. Pagmamahal na meron ako sa iyo, pagmamahal na meron ako sa aking mga kapatid sa Panginoon. Imagine, hindi naman tayo magkakamag-anak. Sabi nga, merong nagsabi sa akin, hindi naman tayo magkakamag-anak, pero bakit natin nauunawaan, tinatanggap ang bawat isa? Kasi isa lang ang ating tinanggap. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Isang espiritu lang ang nananaligtay sa bawat isa sa atin. Maliban, iba ang tinanggap mo. Maliban, ang diablo ang tinanggap mo at espiritu ng diablo ang nananahan sa iyo. Hindi mo talaga i-desire na mahalin ang bawat isa. Kasi ayaw ng diablo yun. Pero God desire each every one of us to love Him. Ang Diyos ang unang nag-desire sa atin. Hindi tayo ang unang nag-desire. Ang Diyos ang unang nag-desire na tayo ay mahalin ng Diyos. Kaya we must to desire also to love God and to express our love for one another. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Okay, letter B. In verse 13 to 14, Jesus begins with a statement, great love is shown by laying down His life for friend. Diba? Ang Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay. Namatay siya para sa kanila. Namatay siya para sa iyo. Namatay siya para sa akin. Namatay siya para sa ating lahat. At yun yung napakahirap gawin na ibigay ang buhay mo sa isang tao. Sa panahon ngayon,
part lang ng katawan natin, hindi natin kayang ibigay sa isang tao. Mag-iisip muna tayo. Kailangan na isang tao, ng kapatid mo, ng isang bato, isipin mo muna, pag binigay ko ba to, kaya ko pang makasurvive? Lalong-lalo na kung puso ang ibibigay mo, masusurvive ka pa ba? Pero ang ating Panginoon, inilay down niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Di ba, sabi ng Bible, to those who believe and accept Him, sinabi ng Diyos, you are my friend. Di ba? Ginitinuring ka ng kaibigan ng Diyos kasi pagkakaibigan talagang naipapakita mo yung tunay na pagmamahal eh. Naalala ko tuloy yung unang asawa ko. Pangalawang asawa pala, no? Kasi namatay po yun. Sabi ko lang, paano ko pakikisamahan ang pamilya mo pag uwi ko sa Pilipinas? Kasi Chinese yung namatay ko ng asawa. Alam niyo po, tumatak sa isip ko yung sinabi niya. Pakisamahan mo ang mga magulang ko at kapatid ko tulad ng pakikisama mo sa mga kaibigan mo dito. Yun po yung ginawa ko at sobrang mahal na mahal nila ako. Kahit patay na yung asawa ko na yun, nandun pa rin yung tulong nila. Bakit? Kasi itinilit ko sila as my friend. Minahal ko sila as my friend na walang kondisyon. Kasi ang friend walang kondisyon pag minamahal, di ba? Niluloko ka na nga ng friend mo, mahal mo pa rin, di ba? So, ganun din ang Diyos. Nung tayo ay kumilala sa Panginoon, tinawag niya tayong kaibigan. We are the friend of God. Di ba may kan, I am the friend of God. I am the friend of God because He came. Di ba? Dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Di ba? And then sabi niya, Jesus going to lay down His life for His friend. So Jesus want His disciple remain friends with Jesus by doing with what He say. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, yun ang kanilang dapat sundin. At kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila, yun din ang sinasabi ng Diyos sa atin. At yun din ang dapat nating sundin. Amen po ba? Wala tayong ibang dapat susundin, kundi kung ano ang sinabi ng Diyos kasi yun ang makakabuti para sa atin. At yun ang makakapagbigay sa atin ng kakayahan o ng katagumpayan para tayo ay makasama sa piling ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. In the same way with us, we remain as friend of Jesus if we continue to obey His word. Walang Kristiyano o walang anak ng Diyos na hindi dapat susunod kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa kanya. Example, pag ang isang anak ay sinabi ng kanyang magulang na sumunod ka kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Pag hindi siya sumunod, anong sasabihin ng magulang niya? Pag hindi ka sumunod, alisin ko ang lahat ng bagay na ibinibigay ko sa iyo. Di ba? Anong ginagawa ng anak? Sumusunod para hindi alisin yung mga bagay na natatamasa niya sa kanyang magulang. And the same way with us, pagka sa ating Panginoon, pag tayo ay nagpatuloy na sumunod sa Panginoon, ang blessing ng Panginoon hindi mawawala. Pero once na ikaw ay tumigil sa pagsunod sa ating Panginoon, ang blessing na yon ay nagkakaroon ng hindrances at hindi mo matanggap. Kaya sabi doon sa ating teaching last week, di ba, maraming discouragement o maraming nagiging daan para tayo ay hindi makasunod sa ating Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, we must to continue to obey His word. Kasi pag tayo ay nagpatuloy, makikita sa atin yung buhay ng isang tunay na Kristiyano at makikita sa atin kung sino si Kristo na ating tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. The more you obey God's word, the more na binabago ng Diyos ang ating buhay, ang ating pananaw, ang ating mga set ng goal, binabago, nababago, ito ay nakatuon na sa ating Panginoon. Sabi sa Book of Hebrew, we must to look unto Jesus. Everything in our life, dapat kay Lord tayo nakatun. Hindi kung kani-kanino. Kasi pagka tayo ay tumun sa kabila, sa kanan, sa kaliwa, o bumalik tayo sa likod, mawawala yung ating straight line patungo sa kaharian ng Diyos. Sabi ko nga, maluwang at daan papunta sa ibang lugar. Narrow ang daan pagpapunta sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, inaayos ng Diyos ang kanyang mga anak sa araw-araw ng buhay na meron sila sa mundong ito. And for those who overcome that things, or those who obey God, sila yung makakapasok doon sa
narrow line na yan, yung road na yan. Bakit? Anumang hirap ang kanilang pagdaanan, hindi sila lalayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Sa panahon natin ngayon, kapag nag-uusap-usap kami sa Bria, guro mga 20 years from now, mas pahirap ng pahirap ang buhay. Baka 20 to 40 years from now, baka wala ng mga workers. Baka puro mga robot na ang mga nagtatrabaho para sa atin. Nakakalungkot. Imagine this time, marami na ang hindi nakapagtrabaho sa ibang bansa kasi ang mga ginagamit nilang makinarya ay puro mga high-tech na. Sa panahon natin dito, sa paggapa, sa pag-ani, tao ang ginagamit natin. Sa ibang bansa, makina na ang ginagamit nila. Sa pag-ani ng mga palay, kailangan meron ka kung mga 1 hektarya ang aanihin mo, hindi lang isa ang gagapas. Pero sa kanila, sa panahon nila ngayon, ang gumagapas, 1 makina na lang, 1 tao na lang ang gumagawa nun. Sa halip na dapat nasa 50 katao siya, pero dahil may makina, na pag dumaan na ganun, dire-diretso na yun eh. May makina na yan, tapos yung palay bumubukod na at yung di ba? Wala nang maraming ginagamit na tao. Even sa panahon natin ngayon, marami na rin na hindi nagagamit doon. So, kung titingnan natin, totoo ang sabi ng Bible, patagal ng patagal, tayo ay palapit ng palapit sa pagdating ng ating Panginoon. Na makikita natin na kung hindi tayo magpapatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon at kundi magpapatuloy sa pagmamahal na meron ng ating Panginoon, pwede tayong ma-detach, pwede tayong maalis, o pwede tayong manghina, manlupaypay, tumalikod, o tumigil na. Pero ang sabi ng Bible, hindi ka pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng tumigil sa pagsunod sa Panginoon kasi hindi mo alam kung kailan ko kukunin ng Diyos. Sabi ko nga, hindi mo pwedeng sabihin, 2 taon lang ako magsiserve kay Lord. After 2 years, okay na ako, ligtas na ako. No, hindi po yun ang sabi ng Bible. The first day na tinanggap mo ang Panginoon, you will continue to work out your own salvation para ikaw ay makarating sa kaharian ng Diyos. Eh kung ngayon pa lang tumigil ka na, paano ka makarating doon? Para sa trabaho, pag ikaw ay tumigil ng trabaho mo ngayon, wala ka nang susweldohin sa katapusan. Pero dahil nagko-continue ka sa pagtatrabaho, may susweldohin ka pa sa katapusan. Di ba? So doon natin makikita yung kahalagahan ng pagpapatuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Letter C. In verse 15, I no longer call you servant. Ito yung ang galing, grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Na sinabi ng Panginoon, hindi ka na slave, hindi ka na servant, ikaw na ay aking kaibigan mula ngayon. Kasi kinilala mo ako, tinanggap mo ako, at nananatili ka sa pagmamahal na meron ka sa akin, at nananatili ka sa pagmamahal sa mga kapatid na meron ka. Kaya sabi ng Panginoon, I no longer call you servant, now you are my friends. How glorious it is to simply be servant to Jesus. Amen po ba? There is nothing better than serving God. However, there is something better as revealed by Jesus to His disciple. We are now friends because He revealed the Father plan for us through Jesus. Amen ba? Kasi kung hindi nagsakatawan ng tao ang ating Panginoon at di natin nakasama, hindi na-reveal ang plano ng Diyos Ama para sa atin. But praise God, nakasama natin ang Panginoon. Dito sa mundong ito, na-reveal kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Na kung titingnan natin from the first day, from Genesis chapter 1, na kinreate ng tao, ng Diyos ang langit at lupa at ang sangkatauhan, Jesus Christ is there. Kasama na siya na lumikha, na sinagot doon sa John chapter 1, na ang Panginoon ay ang salita at ang salita ay ang Diyos. Diba? So, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin na wala siya doon. From the first day pa lang, let us create the heaven and earth and let us create the man. Diba? Kinandun yung pag-create, kasama na ang ating Panginoon nung siya ay nulumika doon. Kaya doon na-reveal ang Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Take note, hindi po ang ating Panginoon ay ginamit lang. Ibig sabihin, kasi merong nagsasabi na ang ating Panginoon na hindi Diyos. Kumbaga,
Siya ay sugo lang. Sinugo siya as a Diyos para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Through Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng panibagong ugnayan sa ating Panginoon dahil ang sabi sa Bible, walang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng bawat isa, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Walang iba, walang kibuloy o walang ibang pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lagi po tayong maging aware sa mga naririnig natin. Hindi po pwede nating panangalan na ang kaligtasan ay wala sa ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, pagka ang isang tao ay hindi na born again, any spirit, hindi po siya makakarating sa kaharian ng Diyos. For those who believe and accept Him as Lord and their Savior, siya lang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Grabe. Na-reveal. Okay, in verse 16 to 17, ang pangatlo po, nakita po natin na yung una, obey God's command. Pangalawa, love one another. Pangatlo, yung promise ng Lord. Yung blessing na manggagaling sa Lord sa pag-obey natin, sa pagmamahal ng Panginoon at nanatili sa pagmamahal ng Diyos at pagmamahal natin sa ating mga kapatid sa Panginoon at sa lahat ng tao na ibibigay sa iyo. Alam niyo po, minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng tao na makakasama natin na ayaw natin. To test our heart, to test our faith, to test our attitude, to test our character. Amen ba? Minsan sabihin mo, Lord, huwag na lang siya, ibigay mo sa akin. Ayaw ko siyang kasama sa ministry kasi hindi ko siya makasundo. Eh siya nga binibigay sa iyo ng Lord, anong gagawin mo? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, pag-aralan mo, natanggapin yung attitude na meron siya. Pag-aralan mo, natanggapin yung karakter na meron siya. Pag-aralan mo, natanggapin yung sino siya. Kasi yun yung sinabi ng Diyos eh. Love one another eh. So pag hindi mo na i-apply sa buhay mo yon, questionable ang iyong pagiging Kristiyano. Kailangan tingnan mo yung buhay na meron ka, paano mo siya mamahalin na sinabi ng Diyos, mahalin ko siya. Kaya ang nangyayari, pag mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kapatid mo sa Panginoon, walang nagiging complex sa ministry. Amen ba? Palakpakan nga natin ng Diyos. Pero pag hindi mo magawa na mahalin mo siya, tanggapin mo siya, may complex sa ministry. Hindi lalago ang ministry pagka may conflict. At take note, always na binibigay ng Panginoon, yung mga conflict na ngayon, paano natin siya i-handle? Paano natin siya tatanggapin? At paano natin siya mapapalago sa kabila ng meron tayong mga conflict? Love. Love. Love sa ating Panginoon. Obey His command. Pag nakita mo yung pagmamahal at pagsunod mo sa Panginoon, walang magiging problema sa kasama mo sa ministry. Amen ba? Palakpakan nga natin ng Diyos. Kaya yun ang sabi ng Diyos eh. Love one another kasi alam ng Diyos, sa panimula pa lang, may problema na sa mga tao. Pero dahil sa pagmamahal na yon, ma-overcome niya yung lahat ng bagay na problema na meron siya dahil sa pagmamahal na meron siya na galing sa Panginoon. Kasi ang pagmamahal ng Diyos ay agape love. Walang kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. Di ba? Ang pagmamahal ng tao laging may kondisyon. Kung gusto mo ako, itong gawin mo. Kung gusto mo ako, mahal mo ako, itong gawin mo, itong sundin mo. Di ba? Na minsan sa pagmamahal natin sa tao, we want to please them, nanineglect natin si Lord. Dapat si Lord ang mas mahal natin. Huwag tayong matakot na maniglect yung mahal natin sa mahal natin, basta si Lord hindi natin maniglect kasi si Lord ang bahala sa Kanya. Amen ba? Naniniwala ba kayo doon? Si Lord ang bahala sa mga mahal natin sa buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you love your brethren or if you love your husband or your wife or your children than me, you cannot be my disciple. But if you love me, sabi ng Panginoon, kaya mong iwan ang lahat ng bagay dahil sa pagmamahal na meron ako. Pero hindi hinahayaan ng Diyos na ang lahat ng sumunod sa Panginoon ay maiwan ang pamilya niya. Kasi ang pangako ng Diyos, pag sumunod ka, bahala siya sa pamilya mo. Dahil bakit? Luluhod ka sa Kanya ng panalangin araw-araw para sa iyong pamilya. Amen ba? Kaya huwag kang matakot na sumunod at magmahal. Amen ba? Palapakan nga natin si Lord. Pangatlo, Jesus promised us to give whatever we ask in His name.
may promise sa'yo si Lord. At may promise si Lord sa mga disciple na kung ano man ang hingin nila sa Panginoon, ibibigay ng Lord. At kung ano man ang hingin natin sa Panginoon, sa panahon natin ngayon, ibibigay ng Diyos. Amen ba? Nalagi natin panghawakan ang pangako ng Panginoon. In verse 16, the final words of Jesus that make our joy full is the way He choose. Jesus is speaking to His disciple about how He appointed them. They did not choose Jesus, but Jesus chose them. Di ba? Doon mo makikita yung final words na ibinigay ng Panginoon na dapat make our joy full. Diba yung kagalakan sa puso natin kasi ikaw ay pinili ng Diyos. Sila ay pinili ng Diyos, ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang unang pumili sa atin. Siya ang unang tumawag sa atin. Amen ba? Siya yung sa creation. Sabi nga sa book of Jeremiah, hindi ko nakakalimutan to buhat nung nabasa ko to. The first day pa lang na ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong magulang, nandun si Lord to form you, to take care of you. Handun lahat yung pangailangan na ibinibigay ng Diyos para sa iyo, para ikaw ay maging maayos sa sinapupunan ng magulang mo dahil may plano siya para sa iyo. Na yan ay ginawa niya kay Jeremiah. May plano siya. Kaya ang sabi ni Jeremiah, ba't ako tatawagin mo? Bata pa ako, di pa nga ako alam kung dapat gawin. Ang sabi ng Panginoon, basta sumunod ka lang kung anong sasabihin ko sa iyo. Ganon din ang sinasabi natin sa atin ng Panginoon. Sumunod lang tayo kung ano ang sinasabi ng Lord. Sinabi ng Lord, mahalin mo ako at sumunod ka sa akin at mahalin mo ang kapwa mo, sumunod ka lang. Tingnan mo kung ano ang blessing na tatamasain mo sa Lord. Meron ba? Meron ba tayong tatamasain doon? Palakpan nga natin ang Diyos. Napakasarap alalahanin, Lord, salamat. Pinili mo ako kasi nagkaroon ako ng pribileyo na magpatotoo kung sino si Kristo sa buhay ko, kung ano ang ginawa mo sa akin, kung paano mo ako binago, kung paano mo ako pinagpala, kung paano mo ako inayos yung buhay na meron ako. Lahat tayong buhay natin wala sa Panginoon ay hindi maayos. Sa pananaw, sa paningin, at sa ginagalawan natin, walang kaayusan. Pero nung tayo ay kumilala sa Panginoon, tinanggap natin ng Panginoon, na tayo ay tinawag ng Diyos, na tayo ay pinili ng Diyos, nabago ang lahat ng bagay. Kaya nga nababago ang isang tao pag siya ay naboborn again. Kasi bakit? Binabago siya ng Lord. Sabi, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging tapat. Tapat ba ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Palakpakan nga natin ng Diyos. Grabe. Alam niyo po, pag ako nakikita ko, naaalala ko yung ginawa sa akin ng Diyos. Kasi dati, hindi ako ganun hindi nga ako makakatayo sa ganito mahihiyain ako Pero nung sa Panginoon, nawala yung hiya ko na tumayo. At nung ako sa panahon na wala ako sa Panginoon, hindi ganito ang aking buhay. Although na nandun pa rin ako dun sa kinamulatan kong pananampalataya, na marami palang kaibahan, pero ngayon, mas mahalaga yung pagkakilala ko at pananampalataya na meron ako. Na dapat nakikita natin yung kahalagaan. Okay. Pinili ka ng Diyos para ikaw ay gamiting pagpapala. Naniniwala ka ba doon? Diba? About His appointed them, they did not choose Jesus, but Jesus chose them. Imagine, even the disciple, hindi sila ang tumawag kay Jesus. Sila ang tinawag ni Jesus habang sila ay naghuhuli ng isda. And most of the disciple ng ating Panginoon ay fisherman. So naging fisherman sila. Ngayon, dati hinuhuli nila isda, pero sila ay kumilala sa Panginoon, ano na hinuhuli nila? Mas mahalaga yung hinuhuli nila. Yung tao na ang hinuhuli nila, binabahagi na ng salita ng Diyos at may nababagong buhay ng dahil sa kanila. The same way with us, may nagbabagong buhay ng dahil sa atin. Sabihin mo nga, Lord, salamat, pinili mo ako. Diba? Pribileyo. That's a good privilege sa ating Lord. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag kayo ay ginagamit ng Diyos, i-enjoy niyo po yun kasi hindi niyo alam kung hanggang kailan kayo gagamitin ng Diyos.
Lalo sa ministry, pag kayo ay nandun sa ministry, do your best. Kasi ginawa ni Lord yung the best para sa atin. Kaya kailangan din natin gawin yung the best para sa ating Panginoon to glorify His name, to exalt His name, and to honor His name. Amen ba? Doon natin makikita, Lord, napakasarap. That in that way, yung everlasting joy sa puso mo ay hindi mawawala. Kasi nakita mo, na-realize mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. At kung gaano ka ka-importante sa Panginoon. Di ba? Hindi ka hinayaan ng Diyos na mapawalay sa kanyang piling. Letter B. Jesus did not choose them because they were rich or powerful or eloquent. Jesus simply appointed them to go and bear fruit. Tingnan mo po ang lahat ng tinawag o pinili ng Diyos. Hindi dahil mayaman, hindi dahil mahirap, o hindi dahil kilala sila, or ano paman. Pinili sila ng Diyos para i-appoint sila, para sila ay mamunga. The same way with us, sa atin ngayong kapanahunan, pinili ka ng Diyos para ikaw ay mamunga. To make disciple. The disciple had a mission to focus on. While this word were directed to his disciple, we as Christ followers, it is also for us to follow. Sila, na mga tinawag ng Diyos, na naging disciple ng ating Panginoon, may mission sila. May mission sila sa ating Panginoon para magpatotoo, para umabot at mag-disciple din sila. Kasi na-disciple sila ng ating Panginoon, magdi-disciple din sila. Para meron silang i-disciple, meron silang inaabot. Meron silang binahagina ng salita ng Diyos. Amen ba? Even us, para tayo ay may i-disciple, meron din dapat tayong inaabot. Pag-pray mo kung sino ang abutin mo. Pag-pray mo kung hanggang kailan mo siya i-disciple. Pag sinabi ng Diyos na siya yung tutukan mo, mahalin mo, palaguin mo, alagaan mo. Alagaan mo. Lord, ayaw nitong sumunod. 3 taong ko na itong inaalagaan. Kung inalaw sa'yo ng Diyos na 40 years mo siyang aalagaan, alagaan mo. Kasi baka after 40 years, siya lumago. Amen ba? Kasi hindi tayo ang may kakayahan na magpalago. Tayo yung kumbaga tayo yung nagtatanim, si Lord ang nag-aalaga nun sa puso nila at si Lord ang nagpapamunga nun. Amen ba? Kaya ang kailangan lang natin is to feed them. Pag pinid natin sila ng pinid, si Lord na ang bahala doon. Kailangan lagi tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Amen po ba? At we are the follower of Christ, kailangan tayo din po ay sumunod sa ating Panginoon. Letter C. Last na ito, no? Letter C. Ayan. Letter C. In verse 16, I appointed you to go and produce fruit that will last. Sino po ang nagsabi nito? Si Jesus Christ ang nagsabi nito sa mga disciple. Si Jesus Christ din ang nagsabi nito sa atin. Sinabi ko lang po dahil pinapasabi ng Diyos. Imagine, even si Samuel, kinausap ng Diyos para kausapin si Saul na siya ay sumunod sa inuutos sa kanya. Diba? Ay doon mo makikita na ang Diyos ay may ginagamit, nakakausap sa tao para sumunod. Pasalamat ka kung ikaw ay ginamit na ng Diyos ngayon, at kung hindi pa, Lord, this is my desire. Nagamitin mo rin po ako na maging daan. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. Okay. I appointed you to go and produce fruit that will last as Christian. Like His disciple, we are chosen by God to go and bear fruit, so that the Father will give you whatever you ask in my name. Sabi ng ating Panginoon, di ba? Ano man ang hingin mo sa pangalan ng aking Ama, ibibigay sa iyo ko. Ano man ang panghingin mo sa pangalan ko, ibibigay sa iyo ko. Bakit? Kasi sumunod ka sa kalooban na gusto ko. Sumunod ka sa command na binibigay ko sa iyo. Sumunod ka sa mga pinapagawa ko sa iyo na manatili ka sa pagmamahal mo sa akin at mahalin mo ang kapwa mo at gawin mo yung aking iniuutos. Kasi obedience equals victory. Love, obedience equals victory. Pag walang pagmamahal at walang pagsunod, walang katagumpayan. Amen po ba? Para din yan sa halimbawa, pinapagawa ka sa isang bahay. Meron ikaw ay arkitekto.
o ikaw ay namamahala doon, meron kang maraming tauhan. Ngayon, binigay mo sa kanila yung mga designated na trabaho na meron sila. Sa lahat ng sumunod doon sa iyong binigyan na task, pag siya ay sumunod, matutuwa ka, okay, kailangan matapos natin to 2 days o 3 days. Pag yan ay natapos, di ba pagdating mo natuwa ka kasi nasunod yung pattern mo kung paano mo matatapos yung iyong papagawang bahay. Di ba? Parang tayong ganun. And then, pagka merong hindi sumunod, doon sa isang sinutusan mo na yon, may kanya-kanya na silang Hindi ba nagkakaroon ng hindrances? Yung hindi sumunod, naapektuhan yung mga sumunod. So, kailangan, as a Christian believer, sa atin ngayon, na tayo ay pinili ng Diyos, inutusan tayo ng Diyos, dapat lahat tayo maggugo. Diba? Lahat tayo ay susunod para hindi magkaroon ng hindrances. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Kaya doon natin makikita na pag nagre-realize tayo sa buhay ng isang tao, kaya minsan, nagbibigay tayo ng mga example para mas madaling maunawaan. Pero, ang Diyos po ang nagbibigay nito ng katagumpayan. Then, so that the Father will give you whatever you ask in my name, what a wonderful promise! Humingi ka na ba kay Lord at natanggap na ang kanyang pagpapala? Meron ka na bang hiningi na natanggap? Yung bang katabi mo na yan, hiningi mo kay Lord yan? Diba? Yung bang meron ka ngayon, hiniling mo kay Lord yan? Ibinigay ni Lord sa'yo. So, ibinigay sa'yo ni Lord, ano yung return na ibinalik mo kay Lord? May binalik ka na ba kay Lord? Sa mga hiningi na bagay mo sa Panginoon na binigay, ano yung ini-return mo kay Lord? Ang gusto lang ng Lord, sa lahat ng hinihingi mo na ibinibigay ko at sa lahat ng hindinanan mo, pag ikaw ay sumunod sa akin, ibibigay ko sa iyo yan. Pero, lahat ng blessing, mayroong pagbabalik sa Panginoon. Di ba? Kaya nga ikaw sumasamba sa sa Sunday, para ikaw ay magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon sa buong isang linggo na binigay sa iyo ng Panginoon. Protection, kalakasan, financial, physical. Di ba lahat ng bagay, spiritual, binigay sa iyo ng Lord for 1 week. Tapos sasamba ka lang ng 3 oras, pagod na pagod ka. Sasamba ka lang ng 3 oras, sasayangin mo pa yung oras mo para makipagkwentuhan sa katabi mo. Di ba sayang? Mag-focus ka para hindi questionable sa buhay mo. Sino ba si Kristo? Kasi marami na nasa church na hindi naman nakikinig. Nakinig man, lumabas, pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Dapat pag nakinig ka, iliko mo sa heart mo, i-meditate mo day and night. Di ba yung sabi sa Book of Joshua, wag mong ilalayo ang ikalat na ito ay basahin mo day and night. At ito ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan sa buhay na meron ka. Amen po ba? Pag walang Bible, walang blessing. Sometimes, sabi ko nga, mahalaga pa rin ang may Bible, mga kapatid. Kahit tayo ay may apps na sa cellphone, ang apps nawawala. At pagka ang apps ang ginagamit natin, minsan may nagbi-blink na kung ano, nawawala na, nadidistract na tayo. Pero pagka ang Bible po ang ating hawak-hawak, hindi yan nadidistract at ma-amaze ka habang nagbubukas ka ng page, nabasa mo yung mga ganong bagay, mapapahinto ka, Lord, grabe naman yung ginawa mo dito. Pero sa cellphone kasi ang hirap, hindi mo siya, sorry po, pero minsan sa cellphone talaga, hindi mo nararamdaman yung talagang feelings ng pagbabasa ng Bible ng personal. Kasi pagka ang Bible, ang binuklat mo, naghuklat ka ng uklat, nabasa mo na itong book na to, tapos lumipat ka pa uli, iba yung dating. Iba yung talagang ini-input sa'yo o ini-impart sa'yo ng Panginoon. Kasi walang nadidistract. Kaya pag nagbabasa ka, ilayo mo yung cellphone mo sa'yo para pag tumunog, hindi mo siya kukuhanin. Kasi distraction yan. Distraction ng cellphone. Kasi dati walang cellphone, kaya nung panahon, ng mga nakakaraang panahon, walang distraction sa pagbabasa ng Bible. Bakit? Walang cellphone eh. May radyo lang noon, panahon na yon. Ang radyo, pag pinakinggan mo, may limitasyon yun kasi may battery yun na nalulobat. Di ba? So pag wala na yung nagbabasa ka, nakapokus ka lang.
sa Bible, kaya mas marami ang mas makakakasunod noon kasi nakikita nila yung realization nila at yung kahalagaan ng pagbabasa ng Bible. Ngayon, pag tayo ay nagbasa sa apps, ewan ko kung ito, nararamdaman niyo po Kasi kahit ako, pag nag-search doon sa Bible, nagbabasa ako, biglang may tumunog doon sa messenger ko, lumilipat ako sa messenger. Nangyayari po ba sa inyo yun? Na pag may lumipat, biglang nag-ring. Di ba humihinto ka? Kasi nawala na sa'yo. Tapos, nang kausap mo, nagkausap na kayo, inabot na kayo ng 2 oras, 3 oras, hindi ka naman napagod. Pero ba't sa Bible, napapagod ka? 15 minutes lang, wala na, inaanto ka na. Wala ka ng time. Pero yung kausap mo, kahit 10 hours yata, 24 hours, pwede, lalo na kung crush mo pa. Di ba? Kung mahalaga pa, di ba? Hindi ka nangihinayang na maubos yung oras mo doon. Pero sa Bible, pagka huminto ka, 30 minutes, 1 hour, napapagod ka na. Hinaanto ka na. Alam niyo po ang nangyayari? Dinidistra ka ng diablo para magbasa ng Bible. Kaya inaanto ka. Kaya dapat ma-overcome mo yun. Amen po ba? Talagang kailangan focus tayo. We must to focus unto Jesus para tayo po ay hindi madaig ng mundong ito. Kasi ang takbo ng mundong ito, palayo na ng palayo sa ating Panginoon. Sad to say, pero kung magre-realize po kayo, yan ang binibigay ng mundo sa atin. Palayo tayo ng palayo sa Panginoon. Kaya kailangan, nandun pa rin yung ating pag-i-stay sa pagbabasa ng Bible. Lalo na sa family. Dapat may altar call. Dapat may prayer kayo, tapos may Bible kayo, reading kayo. At kayo mismo ay nag-aaral. At kailangan din mag-aral tayo. Huwag po kayo masyadong dumepende sa napapakinggan nyo sa apps. Kasi minsan, pwede tayong maligaw dyan. Lalo na kung magaganda. Di ba sabi ng Panginoon, darating ang panahon na marami ang mahuhuk at makukuha sa magaganda at matatamis na pananalita ng mga nagpapakilala na sila ay mga lingkod ng Diyos. Kaya kailangan babad tayo sa Bible, mga kapatid. Kilala natin kung sino si Kristo sa ating buhay. Na walang ibang daan patungo sa kaharian ng Diyos kundi ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi sa John chapter 14, Verse 6, di ba? Ako ang daan at ang katotohanan, di ba? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun ang sabi ng Panginoon Walang pwede na makarating sa kaharian ng Diyos na hindi dadaan sa ating Panginoon, na hindi tatanggap sa ating Panginoon. Kaya kailangan nating mag-aral. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Sige po, tayo po ay tumayo na at anuhin natin ang ating pag-aralan. Tandaan lang po natin, mga kapatid. Ang pagpapala ay kaakibat ang pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoon. In our conclusion, pero hindi ko alam kung nasulat dyan sa pero sa akin, sa conclusion and application, ito po yung nakita ko sa number 1. 1, I will remain in His love by obeying His word. Kailangan pala, manatili ako sa pagmamahal ng Panginoon at sundin ang kanyang kalooban. Pangalawa, I will love my brother and sister sa araw-araw ng aking buhay. Kasi ito ang sinabi ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa. Diba? At pangatlo, nakita ko sa aking pagsunod, meron palang kakibat. That everything I asked to my God, He is my provider. He is my supplier. He is my redeemer. Na lahat ng need ko, kaya palang ibigay ng Panginoon. At yun din ay kayang ibigay sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon. Kung sa ating pong buhay, tayo ay nag-realize na hirapan tayo na manatili sa pagmamahal ng Diyos at na nahirapan tayo na mahalin natin ang kapwa, i-pray po natin sa Lord
I-desire po natin sa Panginoon sa oras na ito na makaya nating manatili sa pagmamahal ng Diyos at makaya nating mahalin ang bawat isa. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name, Lord. We glorify your name. Una pa lang. Amen. Alam niyo po, kanina ang ganda-ganda na talaga ng pag-awit sa Panginoon. Kasi yung ating mga kanta, it's nakatema doon sa ating preaching. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Salamat, Panginoon, sa pagkahanap mo sa akin. Kapahingahan na sumpungan. Yes, O Lord. Yes, Jesus. Kalakasan, kalakasan, katagpuan. Amen, Lord Jesus. Anak ko, ang pag-ibig mo, masaganan, nararanasan, may kapayaman at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Salamat, Panginoon o Diyos. Nasa iyo ang aking kapahingahan. Amen, Lord. Alay mong buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magpakailanman. Hinahanap ko na pag-ibig mo, nasan ay kapayaman at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, ako ang pag-ibig mo, masaganang nararanasan, may kapayaman at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Yes, O Lord God. Salamat, Panginoon o Diyos, dahil ikaw ay nandiyan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang kapahingahan ng buhay na meron kami. Salamat, Panginoon, sa paghanap mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-appoint mo sa amin to bear fruit, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan sa John chapter 15, Panginoon o Diyos. Nakita namin, O Diyos, yung kahalagahan ng pananatili sa pagmamahal sa iyo, Panginoon. Yung kahalagahan sa pagmamahal na dapat meron kami sa aming kapatid, Panginoon. At nakita namin, O Diyos,
na pag ito ay aming sinunod at aming ipinamuhay at aming ginawa, Panginoon, nandun yung kapangako mo po, Panginoon, anuman ang aming hingin sa pamagitan mo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, Panginoon. At sa pamagitan mo po, Panginoon, lahat ng aming hinihiling ay iyong ipagkakaloob. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Salamat sa ni-remind. Salamat sa nakumbik, Panginoon. Salamat sa napalakas, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God, ngayong dakilang salita, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na katagpuin ang pangailangan ng bawat isa. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. Ikaw ang magpalago sa salita na kanilang narinig sa kanilang mga puso at ma-realize ng bawat isa yung kahalagahan ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Na ikaw ay aming Diyos na nagbigay ng buhay para sa amin. Na ikaw ang aming Diyos na nagbigay ng panibagong buhay na meron kami. Na ikaw ang aming Diyos na magbibigay ng buhay through eternal life, Panginoon. Kaya kami ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa aming tinamasa, sa lahat ng pagpapala na aming tinanggap sa iyo, pagpapalang material, pagpapalang pisikal, pagpapalang emotional, pagpapalang pinansyal, higit sa lahat, O Lord God, pagpapalang espiritual. Tunay na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat to sustain our needs in our daily life, O Lord God. Patuloy po, O Diyos, na ikaw ang maitaas at maparangalan sa buhay ng bawat isa at ikaw po, O Diyos, ang lahat ng source ng bagay na kailangan namin ay nasa iyo. Kaya nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito at sa iyo po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at lahat ng pinagpala na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po.